Tama? Yes, winalangiya na ninyo. Yung anak ng Tacloban, si Martin Romualdez, kailangan man papakitaan pa man kayo ng magandang pag-ugali ng mga taga-Tacloban. Tama? Hindi man po manhid ang mga taga-Tacloban. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Yung mga taga-Tacloban, mga kababayan, rumisbak na doon sa open letter ni Maudigs sa mga taga-Tacloban at sa buong Pilipinas. Matapos mga kababayan na hindi na naman matuloy yung kanilang nausog rally, sinisisi yung ating administrasyon, yung ating Pangulo, kasi nga po, ginigipit daw sila. Pabiktim po. Sabi ng mga taga-Tacloban, kung maisugan niya kayo, kung matapang kayo, mas maisog kami. Yung mga waray po yan eh. Di ba po ang mga waray-waray? Sabi nga po sa kanta ni Pilita Corrales yata yun, basta ang warayan niya, hindi uurong sa away. Lahi po ni Lapu-Lapu, pag inaway ninyo po ang mga waray, ilay yan ng mga valiant warriors, batay sa history po. Si Lapu-Lapu nga po, si Magellan, hindi na nakauwi, tudas po si Magellan. Kayo pang mga taga Davao, ang urungan ng lahi ni Lapu-Lapu. Tama pa? So yan po mga kababayan yung sagot sa open letter ni Maudigs. Sabi sa post ni Rebs Rombawa de la Cruz, an open letter to FPRRD in reaction to the latter's open letter tungkol sa sa maisog rally sa Tacloban na sabi ginigipit sila, yung kanilang freedom of expression, sinisikil. Hindi pa niya Mr. Maravillas makontento. Araw-araw, pinagmumura nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto pang mag-ikot sa buong Pilipinas. Tapos pupunta doon sa mga lugar na hindi man sila welcome. Di ba? Sabi ko nga po mga kababayan, pwede naman nilang gawin sa Davao City, araw-araw, 24 oras silang mag-rally. Hindi na nila kailangang humingi ng permit kasi baluarte nila. Tama ba? Ba't ka pa mag-iikot sa buong Pilipinas? High-tech na ngayon. I-cover na lang ng kanilang mga minions na mga vloggers. Tulad kanina, naglunsad sila ng MAD, Marcos Alis Dyan Movement. Yung maisog po, the same group, nilunsad nila yung MAD. The same group po, Marcos Alis Dyan Movement. Yung grupo ng maisog pa rin po. Mas maganda niya, Mr. Maravillas, mas bagay. Palitan ng SAD, yung MAD, Sara Alis Dyan Movement. Di ba? Yung MAD, mas maganda, SAD, Sara Alis Dyan. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos po nagtatrabaho ng maayos. Yung hindi nagtatrabaho ng maayos po, yung gustong ipalit. Di ba? Tapos sige, balobagi po. Yun din yung sinasabi doon sa papresko nila. Sa Quezon City yun mga kababayan, na ginigipit sila. Kaya sabi po ni Dennis Legaspi, pumipili ng lugar na hindi pwede pagdausan ng morally, tapos ang publicity ay sinusupil. Balubagi nga po, gaslighting, pasala-sala, para gatungan yung ating mga mamamayang Filipino. Gusto nilang isipin ng ating mga mamamayang Filipino po na sila biktima. At bumabalik na naman po yung diktadorya, riming diktadorya ng mga Marcoses. Lumang tugtugin na po yan, yung mga ganyang kasinungalingan. Hindi kayo ginigipit ng Palasyo Malacanang. Ayaw lang ng mga local governments. Ayaw sa inyo. Kasi alam nila, destabilization, sinong local government ang magbibigay ng permit sa isang movimento na ang objective is to destabilize the government.
Tama ba? Siyempre, wala. Alam ng mga local government units po, mga local officials, na maganda ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam nila na walang base yung inyo pong mga issue na ibinabato sa national government, sa ating Pangulo. Kaya walang pumapansin sa inyo. Ang pumupunta na mga tao sa inyong rally, the same people, yung mga members ni Pacquiao. Di ba? Kaya nga galit na galit kayo nang hindi matuloy sa Tacloban. Wala man kasing tao na pupunta doon kasi baluarte yon ng mga Romualdez. Kailangan pa ninyong maghakot galing sa Davao at sa Metro Manila. Walang biyahe po yung eroplano. Bakit walang biyahe? Hindi man po dahil sa pinatigil yung biyahe ng Palasyo Malacanang. Ang nagpatigil po yung bagyong Aghon. Tama. Kinansil po ng bagyong Aghon ang mga flights ng eroplano. May advice yung Pag-asa. Alangan man ilagay sa peligro yung buhay ng mga pasahero. Pasalamat nga kayo na binawal sa inyo ang mag-travel kasi pag hindi, madadamay yung mga inosente. Tama ba? Ito yung sulat mga kababayan, open letter ni Mau Diggs na sinagot ng mga waray. Ito yung balita mga kababayan. Naglabas ng payag si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa naonsyami nilang maisog rally sa Tacloban dahil umano sa pagpigil ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi niya, as part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent, they're doing everything to prevent this rally from happening. It is a sad day for Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy and the rights that come with it. As someone once said, they have rights who dare defend. Who dare defend them. It is in defense of those rights that we speak up and continue to speak up until those who seek to deprive us of them will get the message that we will not allow them to do so. Yan po yung laman ng open letter ni Mau Diggs na pinakalat nila kahapon. Yan po, wala man nga yan na pirma po. Fake. Walang pirma eh. Yung may pirma nga po na leaked document po, fake. Yan pang walang pirma. Diba? Pero mga kababayan, sinagot pa rin ng mga taga-Tacloban. Ito na ngayon, basahin natin mga kababayan. Sabi ng isang taga-Tacloban po, mas maisog kami. We respect PRRD as we would any other former president. But today, we take exception to the Duterte's camp's attempt to flatter themselves that Taclobanons have been in any way been inconvenienced by reason of their attempt to stage an anti-Romualdez, anti-Marcos rally in Tacloban, the home base and baluarte of the Romualdezes. Talaga niya, Mr. Maravillas, gustong ipaya ng grupong maisog yung Marcos Romualdez kasi gustong puntahan talaga, gustong isagawa yung pagmumura nila para ma-prove na sila ay maisog doon mismo sa baluarte ng mga Romualdez. Ganun nga po mga kababayan yung gustong mangyari nila. First, the reason the flights have been fully booked is that the Tacloban Airport is undergoing shortened operating hours due to necessary runway repairs. It is only operating between 6 a.m. to 6 p.m. daily. Even more flights to and from Tacloban have been in demand given that it is the regional and economic hub. The situation has only been exacerbated by the recent bad weather. And the state of our air travel has nothing to do with your failed rally.
Sinisisi kasi nila sa kalagayan ng air travel po sa Tacloban, yung naon siya mga kababayan nilang Murahan Rally. Tama? Pangalawaan niya, why would we support any attempt to insult and humiliate the present administration in our own backyard? Tama. Bali, tonto, loko-loko, na alam nila pagmumura, panglalait, paninira, panginsulto, at isang destabilization po ang objective ng Murahan Rally. Pagkatapos, wala silang gagawin, pababayaan lang kayo. Di ba? Masyado naman inyong iniinsulto yung intelligence ng mga taga-Tacloban, ng mga waray. Iyang waray po, hindi umuurong sa away. Waray. Anda sila mga kababayan lumaban. Ganon ang waray. The Romualdez and Marcoses, have always had the Taclobanons back, while the Dutertes have been an ally to Taclobanons. They should not expect Taclobanons to simply abandon the Romualdeses for them. Kita ninyo? Kinoconsider pa nga din kayo na kaalyado. Kaalyado kayo noon. Hindi na ngayon. Tama? Yes, winalangiya na ninyo. Yung anak ng Tacloban, si Martin Romualdez, kailangan man papakitaan pa man kayo ng magandang pag-ugali ng mga taga-Tacloban. Tama? Hindi man po manhid ang mga taga-Tacloban. Pangatlong punto, they will not support any attempt to destabilize the administration. Tama yung sinabi natin kanina. Bakit naman ang mga waray kung saan nandyan ang lahi ni Romualdez, Marcos Romualdez po, magsusuporta po sa inyo ng intensyon is i-destabilize ang administrasyon ng Marcos Romualdez? Your napaka-kuntalos maisog nga rally will not gain any decent following from us because the present administration has been nothing but generous. They have given Tacloban, the entire region, and Waraynons hope that someday we will be free from poverty and have lasting peace. Di nadurog kayo. Napaka-generous niya yung mga Marcos Romualdez sa amin sa pagtulong sa amin dito sa Tacloban at sa mga Waraynon. So, paano kaming susuportaan niya sa inyo? Basag na basagan niya, Mr. Maravillas. Basag na basag po. Finally, sabi rito po sa open letter, diri kami masugot nga susugaron an amon mga gimbotosan nga mga minhigugma nga mga opisyal na hamismo amon baluarte. Bisan siguro mga dabawenyo diri masugot sugaro namon it mga Duterte dida mismo ha Davao City. Finally anya di kami papayag na gaganituhin iyong ibinoto namin na minamahal namin na mga opisyal sa aming mismong lugar. Kahit siguro mga Dabawenyo di rin papayag na ganyan rin ang gagawin nila sa mga Duterte dyan mismo sa Davao City. Naintindihan ninyo? Madaling sabi, nakakalalaki na kayong masyado. Grabe yung gusto ninyong pang-insultong gawin. Hindi na kayo na kontento na pinagmumura ninyo sa presscon, sa rally dyan sa Liwasang Bonifacio sa Quezon City, doon sa Tagum City, doon sa Davao City, pati doon sa Dumaguete. Grabe yung mga pang-insulto ninyo. At tawag dito niyan sa amin sa Bicol, panduduhagi. Grabe yung pagmamalabis ninyo. Tapos, ang gusto ninyo, harap-harapan sa mismong baluarte ng mga Romualdez Marcos, doon ninyo gagawin yung pagmumura, pang-insulto, paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Ano kayo, siniswerte? Tama? Lumayas kayo. Bahala ka mo magrally, hit iyo, kunuhay, kamaisog ha, iba na lugar, pero ayaw la didi, haamon ha Tacloban. Kay kung maisog hira, mas maisog kami. Bahalaan niya kayo magrally sa inyong pagmamatapang kuno sa ibang lugar. Huwag lang dito sa amin sa Tacloban dahil kung matapang kayo,
mas matapang kami. Hindi kayo urongan ng mga waray. Iyan nga yung advice natin. Doon kayo sa Davao City, di mag-rally kayo dyan mag-rally, araw-araw. Gawin ninyo 24 oras. Gusto ninyo, i-record na ninyo. Kasi yung mga sinasabi niyo, paulit-ulit na lang. Nagpapagod pa kayo, recorded na lang. Gawin ninyo dyan sa Davao. Mag-sirko-sirko kayo dyan hanggang sa magwalwal yung dila ninyo sa kakamura sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez. O di gawin ninyo. Gusto ninyo, ulitin ninyo yung ginawa ni Pantaleon Alvarez. Yung mga incumbent officials. Si Baste, nawagan na ng, ng kodita mismo. Para tingnan natin kung anong abutin mo sa DILG. Di ba? Pag hindi kayo natambakan ng kaso. Pero, legal na pamamaraan. Amon ini syudad, amon ini Tacloban. Ayaw ka mo pagbuot kung ano it amon gusto. Ayaw dada it iyo binuwa ngan samok didi sa amon. Ha? Didi ha amon. Sa amin anya itong syudad, amin itong Tacloban. Huwag na kayong magmarunong sa aming gusto. Huwag ninyong dalhin yung mga kasinungalingan at gulo ninyo dito sa aming Tacloban. Kung maisog ka mo, mas maisog kami. Tama? Nag-iisug-isugan man lang ko itong mga nausog dyan sa Davao. Si Pantaleon nga po, biglang lumambot. Hindi siya lumambot po, hindi siya mag-sorry doon sa Congress, Ethics Committee, gusto na siyang i-expel. Biglang kumambyo si Pantaleon, nadala daw lang siya ng kanyang emosyon. Kaya censure na lang. Maghintay kayo ng tamang panahon. Sa 2025 midterm election, di tumakbo kayo. Lahat ng nagmamagaling na members ng mga nausog, tumakbo lang kayo. Lahat kayo tumakbong senador. Tapos pag 2028, tumakbo kayong Pangulo. Lahat kayo. Si Digong tumakbong Pangulo. Di ba? Di naman na niya pwede. Tumakbo lang. Si Inday tumakbo, si Basti tumakbo, si Pulong tumakbo. Sunod niyan, tumakbo kayo pamandaluyong sa Mental Hospital. Sa sobra ninyong pagnanasa, baka hindi na matupad. Kasi yung mga Marcos loyalist, turn off na sa inyo. Hindi na yan susuporta sa inyo. Baka pa madamay si Super Ate. Inis na kay Super Ate yung mga Marcos loyalist. Ayan man lang po, mga kababayan, ang risbak ng mga taga-Tacloban. Hindi sila uurong sa away. Yan ang waray. Mga lahi nila Pulapo. Valiant warriors. Proven po yan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.